gusto ko rin mapag-usapan to, no? Kasi through the years na naging player ako, tapos eventually nag-retire tayo, kahit pa paano for a while, lumawak tayo ng team sa collegiate, Emilio Aguinaldo College. Then ito ngayon, recently, okay, until now, ay PSL Deputy Commissioner tayo. No? So, lahat yung basketball, nakikita ko yung development ng o evolution ng hindi na sa skills kundi sa mga kaartihan Okay, talaga sobra ngayon. Ako OA na talaga. Kasi hindi naman sa totoo hindi naman nature ng Pinoy yung mga ganung mga kaartihan di ba? Tama ka, nabanggit mo sa social media, nakikita nila. Kasi baka nakikita nila yun ang nature ng mga egoy Alam mo, egoy minsan kahit hindi nagbabasketball yan, nag-aanoan yan nagbabara-barahan nga yan. Minsan nga akala mo nag-aaway, hindi naman pala naglalambingan, di ba? Minsan nagagaya natin, lalo na yung mga, like for example sa abroad, di ba, yung mga tinatanggal-tanggal na shirt, ano naman, di ba? Tapos yung taunting naman, too small. Ngayon, merong natutulog. Sleep, night, good night, night. Stare down. Stare down. Di ba? Tapos flex ni Lebron. Nagpe-flex, nagaganon. Nagpe-flex na ganon. Nagaganon, di ba? Sila yun alam nila yun kasi tayo, basically, tayo emotional, di ba, alam mo naman ang Pinoy, tanggalin mo na sa basketball. Ang Pinoy kasi mabilis maapektuhan, di ba? Dito nga nagsimula para yung salitang balat sibuyas Filipino word yun di ba? So yung taunting nakakadagdag ng kung ano man yung emosyon na mataas na during the game, nadadagdagan pa. Ano ba yung taunting? Sa Tagalog, pang-iinis. Pang-iinis. Di ba? Ba't kailangan mong gumanon nung araw kasi, ang alam ko lang nung araw, when you're on offense, pagkatapos mong sumute, magpe-play defense ka na. Sprint back. Defense, di ba? Okay. Ngayon, may ibang player, pagkatapos makashoot na nakapasok, taunting muna, then sprint back on defense. Mukhang dinadagdag yung yung taunting, sobra yung nangyayari ngayon. Katulad ng, parang yung napapansin sa social media, nung araw, wala naman tattoo ang player. Walang tattoo. Pare, nung araw, pag may tattoo ka, galing kang Bilibid. Totoo yan. Di ba? Tsaka matapang ka. Uy, may tattoo yan, ingat ka. Baka nakapatay yan. Nakita na, di ba? Mahilig tayo alam mo naman, manggaya. Bakit pa nung araw, pare, ang shorts natin, 12. 11-12. 11-12. G's, 11-12. Pag nag-14 ka, tawag sa'yo, John Puruntong. Yung John Puruntong po, si Dolphy, doon sa John N. Marcia sitcom nung araw. Nagsusot siya, tinatawag na Carsoncillo. Di ba? Yung panloob yan Ngayon, tawag yan, boxer shorts. Pero nung araw, Carsoncillo na napakahaba. Ngayon, pag ang shorts mo, halos ganun kahaba, ang tawag sa'yo, uy, nakapuruntong shorts ka. Di ba? Nung bumati si The Air Jordan, nagsimula na humaba, gayahan na. Pare, meron dating player dyan, si malangit na si Tembong Melencio. Nakabaggy pants na, shorts. Kaso, may tattoo kasi. May tattoo kaya natago niya. Kaya nga, yun nga inaano hanggang umabot pa nga yan below the knee. Di ba? Nahihirapan ngayon. Tumatakbo. Ang ginagawa ng players, galit na galit kami dyan Pag dumidepensa, hinahawi pang gano'n yung shorts bago dumipensa. Kita mo kalokohan mo. Imbis na wag mo na paiksiyan mo, ginaganyan mo pa. Di na extra galaw. So, gano'n din. Ewan ko ba't nasusundan nila yung gano'n mga nakikita nila sa abroad. Parang, hindi ko alam, para bang para bang produkto na ba? Parang colonial mentality na parang ito yung nakikita, ito yung uso. Kasi yung taunting, minsan, yabang na